Sa barangay Mina de Oro sa Bungabong Oriental, Mindoro, kilala raw ng lahat ang tinaguriang Super Lolo. Paano ba naman kasi ang trip niya makipagbasagan? Hindi ng ulo at buto ha, kundi basagan ng bato. At kahit bao pa raw ng niyog, hindi niya aatrasan. Biyak. Ang pambihirang lolo sa video ay ang 68 anyos na si Noplito Fadriquilan. Natutuwa din sila at doon nga sa edad ko ay nakukuha ko pang gawin yung mga na yun. Bukod daw sa basagan, sa martial arts at palakasan ng katawan, kaya rin kaya ng mga taga-barangay Mina de Oro? Ang hamon, kadang-kadang o yung maglalakad gamit ang dalawang matataas na kahoy. Kay Tatay Nupling, sisiw lang daw yan. Ang pagpapaikot-ikot ng tsako. Si Tatay, ni hindi man lang daw pinagpawisan. At syempre, ang pinagmamalaki ni Tatay Nupling na pat-pat exercise, carry niyo ba? Mani lang daw yan kay Tatay Nupling. Ang pambihirang galing ni Tatay Nupling, natutuhan raw niya walang iba kundi kay Bruce Lee. Gawa po nung mga napapanood ko po sa mga pelikula, kaya sinusundan ko kung paano nila ginagawa, yun din ang aking ginagawa. Hanggang sa natutunan ko yung mga move nila, natutunan ko yung mga exercise. 16 years old lang daw noon si Tatay Nupling nang simulan niyang gayahin ang idolo. Sariling sikap daw bago niya na perfect ang kanyang mga galaw. So, wala pong nagturo sa akin, yung po talagang pagsisikap ko lang na kung paano nila ginagawa. Napanood ko lang po yung kanilang pag-atake, paggawa nila kung ano yung kanilang ginagawa, yun din natin sinusundan. Pero ilang taon ding itinigil ni Tatay Nupling ang pag-eehersisyo mula kasi nang makapag-asawa, naging abala na siya sa pagtaguyod ng pamilya. Ang matagal ay nag-asawa kasi ako mamay pa ng 21 o ay ngayon ay 68 na ako. Ang punsong anak ang kumumbinsi sa kanya na muling mag-ehersisyo. Agad daw napansin ni Tatay Nupling ang epekto nito sa kanyang katawan. Dahil sa pag-exercise, ay din parang yung mga katawan ko ay medyo lumalakas, gawa ng pinapawisan para lumabas yung mga toxin sa katawan. Ngayon, hindi raw kumpleto ang isang buong araw kung hindi siya nakakapag-exercise. Kasi kapag nagtigil ay lalo bagang nangihina. Kaya kinakailangan talaga kasi parang naisip ko, medyo nabanat na naman yung mga butot, mga kaugat-ugatan, hindi dapat talaga magpatuloy yung exercise. Ayon kay Dr. DJ Pacheco, isang orthopedic surgeon, mainam daw sa katawan ang pag-eehersisyo. Nakatutulong daw kasi ito para lalong tumibay ang mga buto. Isang tao, meron tinatawag na bone density. So, it's made out of minerals, calcium, mga ganon, phosphates. Ang ginagawa niya is pampatibay ng buto. Ngayon, kung meron kang stress, say, mas mabigat ka, no? Or nag-weight ka, mas nagkakaroon ng mineralization ng buto. So, mas tumitibay yung buto. So, kung let's say every day mo gagawin, or let's say frequently na ginagawa mo,
tumitibay ang buto. Sa patpat exercise si Tatay Nupling, flexibility ang labanan. Mag-aalal din ball rock kasi siya gamit ang patpat ala elastic man. Natuto ng ganyan, pagkatapos ay hawak yung kamay dito, ikot yung katawan, hindi babalikan, ay dapat malakas ang yung resistensya kasi kapag mahina ay hindi ka na makakabalik. Talagang pirsa at ito nga hita talaga ang halos dyan. Siya bumibigay kung medyo mahina-hina. Ayon kay Dr. Pacheco, hindi madali sa edad ni Tatay Nupling ang mga ganitong ehersisyo, lalo na raw kung unang beses pa lang susubukan. For the first timers na age niya na gagawin, pwede siyang mabalian ng buto, no, ma-dislocate ang shoulder, no, and then because hindi din stretch din yung ligaments, pwede magkaroon ng problem din sa mga ligaments niya. Ayon po sa eksperto, habang nagkakaedad, humihina rin daw ang ating mga buto. Mas kumukonti kasi ang mineralization sa buto, kaya mas nagiging marupok ito. Kaya habang tumatanda, mas tumataas daw ang risk na magkaroon tayo ng bone fracture. Kaya naman, ingat-ingat din po sa pagbubuhat at pag-uunat ng buto ha. At habang maaga, pangalagaan na natin ang mga ito. Ayon kay Dr. Pacheco, dahil sanay na raw si Tatay Nupling sa mga ehersisyong ito, mas mababa raw ang tsansa na magkaroon siya ng injury. Pwede talaga magkaroon ng fracture, lalo na sa age niya. Pero if he did it, kung ginagawa niya araw-araw, siguro na conform yung buto niya doon sa ginagawa niya. Kaya mas malakas siya talaga. Bukod sa ehersisyo, healthy diet din ang pampalakas ng katawan ni Tatay Nupling. Wala rin daw siyang bisyo. At saka talagang malimit kami dito sa mga gulay lang at saka prutas kasi dito sa amin ay napakamahal naman ang mga isda, karne. Kaya ang nangyayari yung mga gulay-gulay na lang at saka mga karne. Ang sekreto ay hindi kami umiinom ng alak at saka naninigarilyo. Payo ni Doc sa mga gaya ni Tatay Nupling na may edad na, Sa mga elderly, I suggest na huwag tigilin ng exercises because exercises will give you more bone mineral density. Aside from that, it will strengthen your muscles, no? It improves your balancing. So, mga exercises that you can do is Tai Chi, mga ganun, no? And then you can do walking. Nakarating ko to hanggang gusto ko. Okay? sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Itong si Tatay Nupling tuloy pa rin sa kanyang mga the moves. At ang kanya raw kalusugan, okay pa sa alright. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin daw siyang iniinom na kahit anong maintenance medicine. Kaya galaw-galaw na rin tayo. Iunat na rin ang buto. Kahit simple ang ehersisyo, kung araw-arawin naman natin ito, sisigla ang katawan at titibay ang buto-buto.